Good morning. Mayroon po isang mayaman na mahilig po sa paintings. Kaya siya naghamon sa mga pintor sa malaking halaga na kanilang ipinta ang kanyang nasa isipan. At dalawang pintor ang lumapit at handang makipag kompetensya. At ang hinihingi ng mayamang ito na ipinta nila ay ang kapayapaan. At nag-isip yung dalawa. Paano nila ipipinta ang kapayapaan? At agad nagsimula yung isa. Kinuha niya ang kanyang kagamitan at inilagay ang kanyang canvas at nagsimula siyang gumuhit. At pinagmasdan ng mayaman, ang unang ginuhit ng pintor ay ang napakagandang lawa, tahimik na napapaligiran ng matataas na bundok at malalaking puno. At ang sabi ng mayaman, maaaring ito ang kapayapaan. At pinuntahan niya ikalawa at nakita niyang gumuguhit naman. Pero kaiba ang kanyang nakita sapagkat ang ginuhit nitong pintor na ito ay nagngangalit na unos at naglalakihang mga alon. Ay sa taas nakita ang madilim na mga ulap na nagngangalit na ulap na may mga kidlat at may malakas na hangin at buhos ng ulan. Sabi niya, paano naging kapayapaan yan? Pero nung kanyang tignan sa isang tabi, may puno na may sangang inuugoy-ugoy ng hangin at may nakapatong doon na maliit na ibon na nakapikit. At naunawaan nitong mayamang ito nang sabi, yan ang totoong kapayapaan. Sapagat ang totoong kapayapaan ay hindi ang walang unos sa kapaligiran, kundi ang magkaroon ng katahimikan sa gitna ng mga ito. At itong kapayapaang ibinibigay ng Diyos sa mga mananampalataya na siyang bunga ng Espiritu. Buksan natin ang ating mga Biblia sa Galatians chapter 5, verse 22 to 23. Ganito po ang sabi. Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtsatsaga, kagandahang loob, kabutihan, katapatan, kaamuan, at pagpipigil sa sarili. Laban sa mga ito ay walang kautusan. Ito ang salita ng Panginoon, tayo'y manalangin. Opo, Panginoon, napakalaga po sa amin ang maunawaan ang natanggap naming bunga ng Espiritu at ito'y sa pamamagitan lamang nagpapaliwanag ng iyo pong mga salita. Tunay, Panginoon, na bawat isa sa amin may iba't ibang unos sa buhay. Marahil problema sa pinansyal, problema sa relasyon, problema sa karamdaman. Na naguguluhan kami, O Diyos. Ngunit sa iyong salita na iyong ipapahayag ngayong umaga, mapukaw nawa ang kapayapaang nasa aming puso upang ito ang mangibabaw sa gitna ng unos ng buhay. Dalangin namin, O Diyos, ngayong umaga, sino man ngayon ang nasa kaguluhan ng unos, ipayapain po ninyo sa pamamagitan ng inyong salita. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Now, aklat ng Galatia, sinulat ito ni Pablo sa dahilang ipaglaban niya ang Ebanghelyo
ang gospel. Sapagkat dito lumalaganap ang Judaizer, mga Hudyo, na mga nagtuturo ng false gospel. Ang kanilang ituturo ng isang totoong Kristiyano ay dapat maging totoong tunay kung babalik sila sa gawa ng tao o sa gawa ng kautusan. At dahil dito si Pablo ay sumulat kaagad sa Kristiyano rito sapagkat marami ang nabiktima at sila'y nanumbalik sa kautusan o gawa ng tao. Kaya ang sabi ni Pablo sa kanila, sino ang gumayuma sa inyo nung bakit kayo nanumbalik sa utos o batas ng tao pagdating sa kaligtasan? Tinanggap ba ninyo ang biyayang kaligtasan sa pamamagitan laman o sa pananampalataya? Maging ako at anghel ang dumating sa inyo na kaiba ang kanilang ipinapangaral na ebanghelyo kaysa doon sa ipinangaral ko na sa inyo, pakasumpain sila. Kaya pagdating sa chapter 5, ipinakita ni Pablo ang pagkakaiba ng gawa ng laman at gawa ng Espiritu. Ang gawa ng laman hahantong sa iba't ibang kasalanan. Ngunit ang gawa ng Espiritu ay bunga ng pagsunod at paglakad sa kalooban ng Espiritu. At natalakay natin ang unang bunga na nalalantad sa buhay ng Kristiyano habang siya'y lumalakad sa Espiritu ay ang pag-ibig. At ang pag-ibig na ito ay mula sa Diyos. Kaiba sa pag-ibig na mayroon ng tao. At ikalawa na ating napag-aralan naman, ang ikalawang bunga ay ang kagalakan. Ang kagalakan ito ay buhat sa Diyos. Hindi sa ating sirkumstansya o anumang bagay mayroon tayo. At ngayon, ikatlo, ay ang kapayapaan. At ang kapayapaan ito ay taglay ng bawat Kristiyano, kailangan lamang na ating maunawaan upang sa ganun pamumuhay natin sa buhay ngayon. Na paano natin malaman ang kaibahan ng kapayapaang nasa mga tao o sa mundo at ang kapayapaang taglay ng Kristiyano o bunga ng Espiritu? Paano natin ito makikilala? Tatlong kapahayagan po. Tatlong kapahayagan ng banal na kasulatan na ating titignan ngayong umaga. Una, ang tunay na kapayapaan muli ay nagmumula lamang sa Diyos. Mayroon tayong kapayapaan, pero ang kapayapaan natin marupok. Payapa tayo ngayon, mamaya-maya problema na naman. Magulo na naman. Na ang kapayapaan natin ay biyaya. At ito ay nagmumula sa prinsipe ng kapayapaan. Walang iba kundi si Jesucristo. Na paano natin malaman na ibinibigay niyang kanyang kapayapaan? Basahin natin ang John 14:27. Ganito po ang sabi ng Panginoon. Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ay ibinibigay ko sa inyo. Kausap niya rito yung mga alagad, mga apostol, mga Kristiyano. Hindi gaya ng ibinibigay ng sanlibutan ang ibinibigay ko sa inyo. Huwag mabagabag ang inyong puso at matakot man. Kaiba ang kapayapaang nasa mundo at iba ang kapayapaang nagmumula kay Kristo. Kaya nga lamang dapat i-apply natin, huwag tayong mabagabag sa ating mga puso o matakot man. Sapagat kung mayroong kabagabagan at takot sa sirkumstansya, matatabunan po ang kapayapaang kaloob ni Kristo. So ang tunay na kapayapaan ay hindi nagmumula sa kayamanan,
sa posisyon o magandang kalagayan sa buhay, kundi mismong sa Diyos. Yun ang kapayapaan. Kaiba yung kapayapaan ng Kristiyano kaysa kapayapaan ng mundo. Sinasabi sa banal na kasulatan, somewhere sa Psalms at sa Isaiah, Ezekiel, kapayapaan, kapayapaan, ang sinisigaw ng mga tao, nagrarally kapayapaan, pero walang kapayapaan, sapagkat ang totoong kapayapaan mula lamang sa Diyos. At Kristiyano lang ang mayroon dito. Mayroon pong dalawang uri ng kapayapaan ibinibigay ang Diyos sa atin. Una, kapayapaan sa Diyos. I-capitalize natin yung sa. Peace of God, kapayapaan sa Diyos at kapayapaan ng Diyos. Yung pong kapayapaan sa Diyos, gawa ng Diyos sa buhay natin. Sapagkat sinasabi sa Romans chapter 5 verse 1, tayo po ay mayroon ng kapayapaan sa Diyos sapagkat gaya na sinasabi sa Romans 5:8, tayo po ay kaaway, Romans 8:5, tayo po'y kaaway ng Diyos. Mayroon tayong gera between God and us. But nung tayo po ay ma-justify, na tayo po'y maligtas, pinawalang sala, nagkaroon na tayo ng payapa sa Diyos, mayroon ng peace treaty, may pagkakasundo na tayo. Kaya yung kapayapaang ibinigay sa atin ng Diyos ay mula sa Kanya. Tayo po'y hindi na kaaway ng Diyos, kundi tayo po ay kaisa ng Diyos. At ang kapayapaang ikalawa na nasa atin, ang kapayapaan ng Diyos na nasa atin, ito po yung kaloob na sa ating puso. Galatians chapter 5 verse 4, chapter 4 verse 6, paulit-ulit kong sinasabi nito, na dahil tayo'y mga anak, isinugo ng Ama ang espiritu ng kanyang anak, which is the Prince of Peace, upang manahan sa atin at mayroon tayong pagtawag sa Diyos na Ama. Mayroon tayong kapayapaan sa Diyos. At taglay natin si Kristo, ang Espiritu. Taglay natin ito, kaya mayroon tayong kapayapaan ng Diyos sa atin. 2 Corinthians 3:17, ganito ang sabi, ngayon, ang Panginoon ang siyang Espiritu. At kung saan naroroon ang Espiritu ng Panginoon, merong kalayaan. There is peace. Kaya si Kristo na sa atin, mayroon tayong kapayapaan. Bakit kapag may problema tayo, agad tayong nag-aaway? Bakit napipikon agad tayo? Sumusunod agad tayo sa dikta ng laman. Gayong mayroon tayong taglay na kapayapaan. At ang kapayapaang ito hindi maaaring baguhin ng anumang sirkumstansya. Bakit nangyari sa atin? Kulang tayo sa kaalaman. Hosea 4:6, my people perish for lack of knowledge. At ang knowledge natin, hindi natin ina-apply kapag may problema na. Di ba? Well, instinct sa atin, kapag mayroong hindi magandang sitwasyon, nagre-react tayo. Hindi masama yun, hindi kasalanan ng magalit. Pero kung ito'y ilagay mo na sa iyong puso, ninanam na mo na, nagkakasala ka na. Yan yung pagsunod sa laman. Pero kung tayo po'y sumusunod sa Espiritu, isabuhay agad natin yung kapayapaang nasa atin. Mapuputol po ang awayan. At yun ay ginagawa ko sa misis ko. Mainit ang ulo ko palagi. Pero kapag kayo nang inaalala ko na, tigil. Tigil ka agad. Ito ang ibinibigay ni Kristo sa bawat Kristiyano. Naasa atin ito. Ang kapayapaang ibinibigay ni Kristo ay higit sa ano paman sa mundong ito, mga kapatid. Tulad ng pag-ibig, tulad ng kagalakan, higit ito sa ano paman, sapagkat ito'y
hindi matitinag, hindi mababawasan sa anumang pangyayari sa mundo. Natulad ng ating mga anak, kapag matutulog na sa dilim, madilim na, alam niyo yung mga anak natin, hindi sanay na hiwalay sila ng kwarto. Pero moderno ngayon, ay inihiwalay talaga. Pero ang bata, wag nating sabihin na walang takot yun pag madilim na. May takot yun. Pinipilit matulog. Pero kung katabi siya ng nanay niya, kahit anong dilim pa niyan, may kapayapaan siya. Sapagkat alam niyang katabi niya ang nanay niya. Yung kapayapaan natin, ay lagi nating kasama ang Diyos sapagkat si Kristo ang nananahan sa atin. Kaya anumang dilim, anumang unos na maaring mangyari sa buhay natin, anumang panganib, mayroon tayong kapayapaan. Ganyan ang Kristiyano, mga kapatid. Isabuhay natin ang pagiging Kristiyano. So anong kapayapaan ang hinahanap natin sa mundo? Anong kapayapaan ang hinahanap ng ating bansa ngayon? Maaring ikaw, naghahanap ka ng kapayapaan sa iba. Kayamanan, relasyon, ano pa man. Kung Kristiyano ka, nakatitiyak ka, nasa iyo ito. Nasa iyo ito. Napakayaman mo. Hindi kayang bayaran ng kayamanan niya. Hindi pwedeng palitan ng iskarsyon niya, ng pagiging turista kung saan. Hindi mapapalitan yan. Magturista ka man, daladala mo ang kapayapaang tiyak, ang kapayapaan sa puso mo. Kaya nga, patuloy natin ipagkatiwala ang buhay natin sa Diyos. So yun po yung una. Ang una po ay, ang tunay na kapayapaan ay nagmumula sa Diyos. Hindi sa atin. Ikalawa, ang tunay na kapayapaan ay makikita din sa ating relasyon sa iba. Na mayroon tayong unang relasyon sa Diyos. Ang Diyos ang gumawa nito. Kailangan niyang isugo si Kristo upang kamatayan ka nang sa ganon magkaroon tayo ng pakikiisa sa Diyos. At tayo mayroong relasyon sa Kanya, kay Kristo, at binigyan tayo ng kapayapaan sa ating mga puso. Ngunit, hindi pa tayo ligtas sa ating buhay dito. Kailangan magkaroon din tayo ng kapayapaan sa ating kapwa. Kaya ang tunay na kapayapaan ng Kristiyano ay nakikita sa kapwa. Nakikita sa relasyon natin sa iba. Romans 12:18. Ganito ang sabi. Kung maaari, sabi ni Pablo doon sa mga Kristiyanong may kapayapaan, kung maaari, hanggang sa inyong makakaya, meaning to say, do all your best na magkaroon ng kapayapaan sa kapwa. Kahit na kaaway mo, kinamumuhian mo, gawin mo ang lahat ng iyong makakaya. Hanggat maaari, hanggang sa iyong makakaya ay makipamuhay kayo ng may payapa sa lahat ng mga tao. Hebrews chapter 12 verse 14, ano sabi? Dapat magkaroon tayo ng pakikipagpayapa sa kapwa-tao and holiness, karugtong ng kabanalan yun eh. For without which, you are not a Christian at all. Hindi ka Kristiyano kapag wala kang pakikipagpayapaan sa kapwa, at dahil yan ay kabahagi ng kabanalan, hindi mo kailan makikita ang Diyos. Kaya nga sabi rito ni Pablo, kung maaari, hanggang sa inyong makakaya, ay makipamuhay kayo ng may mapayapa sa lahat ng mga tao. Makipagkasundo na kayo kung mayroong alitan, kung mayroong samaan ng loob. Huwag niyong hayaang makapasok ang demonyo o ang diablo sa buhay ninyo. Tandaan ninyo, kasalanan ang gigiba sa buhay natin, relasyon natin. Yes, maaring nakukontrol po mga ngayon, pero pagdating ng panahon, makikita mo na baliktad kayong pareho. Magbubunga at mag-aani kayo ng hindi maganda sa buhay ninyo, sa pamilya ninyo.
Alam niyo ba kung paano nagsimula ang First World War? Ang unang digmaan ng sanlibutan dahil lang sa timba ng tubig sa kabayo. Narinig niyo yun? Mayroong bansa na kinuha yung timba para sa kabayo niya, sa akin yan. At nilagay sa kanya. Nag-away na sila. Hanggang sa ang pamilya nagdamay na, hanggang sa magkapitbahay, hanggang sa buong baryo, hanggang sa bansa na. Kasimple lang mga kapatid. Huwag niyong hahayaan kung mayroon kayong di pagkakaunawaan. Ayusin niyo agad. Ang dyablo ay tulad ng leon. Lalapain kayo. Pero ngayon, ipaparamdam ng dyablo na kayo natutuwa na mayroon kayong sama ng loob. Talagang galit na galit. Tungtuwa ko talaga pagka nakikita kong masamang ugaling. Pero wag ka sisirain pamilya mo. Kailangan hanggat maaari, hanggang sa inyong makakaya, ay makipamuhay kayong mapayapa sa isa't isa. So ang kapayapaan ay sa Diyos ay hindi lamang dapat maranasan sa loob natin, mapamuhay natin, kundi dapat din makita sa ating pakikitungo sa iba. So ang taong puno ng Espiritu, ano ibig sabihin ng puno? Laging sumusunod sa Espiritu. Hindi tulad nung tayo Pentecostal pa, napuno ko sa Espiritu, bumubula ang bibig. Hindi po yun. Ang ibig sabihin ng puno sa Espiritu, meaning to say, sa lahat ng buhay mo, sumusunod ka sa Espiritu. Hindi sa laman. Hindi sa utos ng tao. Hindi sa batas ng tao. Kahit na ito ay batas ni Moises. Hindi yan na makapagliligtas sa iyo. Ang batas ni Moises ay ating taga-supil. Ating taga-supil upang wag tayong magkasala habang hinihintay natin ang ating tagapagligtas na si Kristo na siyang makapagliligtas sa atin sa pamagitan ng pananampalataya. Kaya ang Old Testament law nagpipreserve sa atin sa kasamaan. Sinusupil tayo. Pero hindi makapagliligtas hanggat hindi tayo sumampalataya kay Kristo. Yan po ay laman. Pero may mga utos ng tao na kailangan natin sundin. Halimbawa, utos ng tao yung trapiko. Pagka green, dapat huwag kang tumawid. Pag pula, tumawid ka na. Tama ba yun? Hindi. Tama pa rin ang utos ng tao. Kasi pagka tumawid ka sa pula, patay ka. Pero pag tumawid ka sa green, tama rin ang tao, utos ng tao. Pero ang ibig ko sabihin, yung utos po pagdating sa ating spiritual life, yun ang dapat nating tignan. Dapat tayo hindi po palaaway, ibig sabihin ng puno sa Espiritu. Hindi masungit na. Hindi naman mapagkunorin na lagi nakangiti. Kahit anong hindi naman ganon. Sinampal ka ng bata. Hindi ganon. Kundi kahit na tayo po ay nasa sirkumstansya, wala tayong hatred, bitterness sa ating puso. Huwag tayo magtamnin ng sama ng loob. Kundi tayo mapagpatawad. Laging mapagpatawad at mapayapa. Naalala ko si Corrie ten Boom. Kilala niyo yun. Si Corrie ten Boom, ito'y babae na mayroong libro, kung mababasa natin sa bookstore. Siya yung nagsulat ng libro kung paano namatay yung kanyang kapatid dahil po sa matinding pahirap ng Nazi, ng mga Germans, sa Holocaust. Itong Holocaust, ito po yung sistematikong pagpatay ng mga Nazis, ng mga German
sa mga Hudyo. 6 million Jews ang pinatay nila. At dahil doon, pinapatay ang mga Hudyo, itong pamilya ni Corrie ten Boom, tumulong sa kanila, tinatago nila sa kanilang bahay at sa underground. Pero nahuli sila bandang huli, kaya sila ay nakulong. Si Corrie at ang kanyang kapatid. At dinanas nila ang pinakamatinding paghihirap doon, na sila'y hinuhubaran, nilalatigo, binubugbog ng mga Germans, at talaga namang walang awa sila. Hanggang sa mamatay ang kanyang kapatid. Pero pagdating po sa liberation, pagkatapos ng gera, si Corrie ten Boom ay nagpatuloy sa kanyang panampalataya, nagturo siya. At isang araw, nakita niya ang isa sa pinaka-worst na guard, na gwardya sa Nazi, na pumasok para mag-aral ng Christianity. Anong ginawa ni Corrie ten Boom? Sa una, halos hindi niya matignan. Pero kanyang pinamuhay ang kapayapaan ibinigay ng Diyos at taglay niya ang kapayapaang ito, pinatawad niya ang tao ito. Halos nag-umiyak yung gwardya na lumuhod at nagpapasalamat sa kabila na hindi siya kinapuutan ni Corrie ten Boom. Yan ang Kristiyano. Yan ang Kristiyano. Meron ba tayong hinanakit, mga kapatid? Na, gusto kong tignan niyo yung sarili niyo. Basahin niyo yung puso niyo. Meron ba kayong hinanakit? Kanino? Kung nandito, palay ko, alam mo, isang humility, it takes faith to humble yourself. Lapitan mo. At makipagkasundo ka sa Kanya. Kapwa kayo. Kung gagawin nyo ngayon, okay. Kung gagawin nyo mamaya, gawin niyo. But do it. Paano natin may papakita ang kapayapaan ng Diyos na nasa atin? Gawin. Sa pamagitan ng pakikinig ng mensahe ngayong umaga. So nakita natin, ang tunay na kapayapaan ay mula sa Diyos. At hindi lang mula sa Diyos, kundi ito ay nakikita sa ating relasyon sa iba. At ikatlo, ang tunay na kapayapaan ay lumalago sa pamagitan ng pananampalataya sa Diyos. Now, ang sabi nga sa Galatians chapter 2 verse 20, ang sabi ni Paul, inuulit-ulit ko rin talatang ito sapagkat makahulugan ito sa atin, kumaunawaan. Kasama akong naipako sa krus kay Kristo. Ibig sabihin, patay na tayo sa lumang pagkatao. At si Kristo na ang namumuhay sa akin. Meaning to say, ang kapayapaan ng Diyos na sa akin. At ang buhay ko ngayon, habang nasa lupa pa, nasa laman, ay ipamumuhay ko sa pananampalataya. Kanino? Kay Hesus Kristo, na siyang nagmahal sa akin at namatay para sa akin. So, ibig sabihin, in application, every morning sa pagkagising natin, tayo'y humaharap sa providensya ng Diyos. Nanawa natin? Walang aksidente. Lahat yan ay itinakda ng Diyos. Inilagay niya sa atin. Paano natin harapin ang itinakda ng Diyos o providensya? Hindi sa ating laman, kundi sa pananampalataya. Nung magkaroon man tayo ng aksidente, mga kapatid, huwag namang mangyari na ayon sa kalooban ng Diyos. Anong gagawin natin? Magwawala tayo, papatayin natin yung tao? Yun ang utos ng laman. Anong gagawin natin? Tanggapin natin sa pagtitiwala, pananampalataya. Kaya in application, every morning, pray then.
Lord, tulungan niyo kong tanggapin ko ang probidensyang inihanda niyo sa akin this morning sa pamagitan ng pananampalataya upang huwag tayong magkasala. Diyan po tayo lumalago. Diyan tayo napupuspos o napupuno ng Espiritu araw-araw. We are walking in the Spirit. Kaya sa ating paglakad sa Espiritu, kita ng marami yung bunga nito sa buhay natin. Kita rito ang pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, at mayroon pang 6 na ating pag-aaralan every day. Kaya nga, sa morning talaga, huwag tayong lumakad na hindi tayo sumasampalataya na makapangyarihan ng panampalataya, sapagkat kung hindi tayo nananalangin, you are walking in the flesh. Lumalakad ka sa laman. So, kailangang manalangin tayo. Tayo ay dapat nandyan sa presensya ng Diyos. Hanggat maaari nga bago matulog at paggising sa umaga. Ang utos ng Thessalonians 5:18, pray without ceasing. Ibig sabihin, kailang conscious ka palagi sa presensya ng Diyos. So, ang isang Kristiyanong hindi namumuhay sa panalangin, ano saan siya namumuhay? Sa laman. So, madali siyang kapitan ng takot, madali siyang madaig ng pangamba. So, dahil takot at pangamba, pagpipilitan niya sa kanyang sariling lakas. Pagpipilitan niya sa sariling niyang lakas. Kaya ang isang buhay na puspos ng pananalangin ay isang buhay na may kapayapaan. Mayroong kapayapaan. Mayroong ang nakita ang mga tao na isang Kristiyanong matanda. Matanda na siya. Nag-iisa lamang. Hirap. Hindi siya mayaman. Kaya nagtanong yung mga kapatiran, sabi nila, Lola, bakit sa tingin namin palagi sa inyo, hindi kayo nababahala sa sitwasyon ninyo? May kagalakan kayong laging dumadalo sa halos lahat ng pagtitipon ng iglesia. Sagot ng matanda, alam nyo kasi, lahat ng aking alalahanin sa buhay, ibinigay ko na sa Diyos. Ang ipinamumuhay ko, yung kanyang kapayapaan sa akin. Kapayapaan kasi kasiguruhan At yun sinabi ni Peter. Anong context ng sinabi ni Peter sa 1 Peter chapter 5 verse 7? Cast all your cares for He cares for you. Anong context? Nasa mga fiery trial sila. Pinupugutan sila ng ulo. Kinakatay sila dahil sa kanilang pananampalataya. And yet, ang sabi ni Paul, cast all your cares upon Him. For He cares for you. Kaya mayroon silang kapayapaan kahit na sinisilaban sila, umaawit pa. Kitang-kita yung bunga ng Espiritu sa kanilang buhay. Kaya ang tanong ko sa atin, gaano kadalas natin ipinagkakatiwala sa Diyos ang ating mga alalahanin? Ang ating mga problema? Paano tayo mamuhay kapag mayroon tayong alalahanin? Bunganga rito, bunganga doon. Sigaw dito, sigaw ron. Ito yung nakadepende sa yung paglapit sa Diyos sa paraan ng panalangin. Ano ang mga bagay na ating ipinag-alala sa buhay ngayon? Alam ko marami tayong alalahanin. Ang alalahanin kailanman hindi makakatulong para tumangkad tayo ng 1 taon, kundi nakakabawas ng minuto sa ating buhay.
but seek first the kingdom of God and His righteousness. So ano pong mga aral ang makukuha natin? Unang-una, lagi natin tandaan, ang kapayapaan ng bunga ng Espiritu, ito'y nakadepende sa ating pagsunod sa Espiritu, ay hindi gaya ng kapayapaan ng mundo. Hindi talaga kaya. Kaya wag tayo may kisama sa mga taong talaga. Mag-rally tayo at hingin natin ng kapayapaan. Sino magbibigay ng kapayapaan? Ang gobyerno? Ang tao? Kaiba po ang kapayapaan ng Diyos sapagkat ang kapayapaan ng Diyos ay hindi natitinag anumang sitwasyon. Kaya yun ang dapat nating ipamuhay. At ang kapayapaan ito ay nakikita sa ating sarili, sa ating pakikipagrelasyon o pakikipagkapwa tao. Lalo na sa ating mga kapatid. At ang kapayapaan ito ay lumalago sa ating patuloy na pananampalataya sa Diyos. Magbigay lang ako ng ilang tanong. Pag-isipan natin, mga kapatid. Una, mayroon ba tayong tunay na kapayapaan sa ating puso? Naranasan mo ba sa buhay na ikaw ay tinawag ng Diyos at binago? Binigyan ng bagong buhay. Nakikita mo bang pagbabago mo sa buhay noon at ngayon? Sinong nasusunod? Ang sarili mo o laman? O ang Panginoon? Kumusta ugali natin? Kung noon pinagmamayabang natin ang ating kayabangan, hanggang ngayon ba ganun pa rin ang ugali mo? Mayabang pa rin? Magagawa mo kayang matulad sa ibon na nakapatong sa sanga na inuugoy-ugoy ng malakas na hangin, buhos ng ulan, malalakas na alon. May katahimikan. O madali kang mapundi. Kaaway ka pa ba ng Diyos? Nasusunod ba natin siya? So ang sabi ni Pablo, hanggat maaari, isabuhay natin ang makipagpapayapaan sa isa't isa. Trabahuin natin ang ating kapayapaan. Hindi lang sa iglesia, kundi maging sa pamilya. Paano mo dinadala sa totoong kapayapaan ang mga miyembro ng pamilya natin? Pinababayaan mo ba na lumayo sa iyong poder, sa iyong authority? Mayroon ba kayong hidwaan ng iyong mga anak, ng iyong asawa, ng iyong magulang, at kontrang kanilang ugalit buhay kaysa iyo? Ika'y nasa Panginoon, sila wala sa Panginoon. Hanggat hindi ka nakipagpapayapaan sa kanila, hindi mo sila madadala sa kapayapaan ng Diyos. Trabahuin natin kapayapaan ito. Pakiusapan natin hanggat maaari, lumuhod tayo sa kanila at sabihin natin, Nay, Tay, anak, makinig ka sa mga mensahe ng Panginoon sa church. Kung hindi ka makikinig sa akin, makinig ka sa salita ng Panginoon na ibinabahagi sa iglesia, sapagkat ang pananampalataya ay dumarating sa pakikinig at pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos. At ang sabi sa Romans 10:9-10, sa pamamagitan ng panampalatayang buhat sa pakikinig, sasabihin ng iyong mga labi
Ang Panginoon ay Diyos, ay yung tagapagligtas. Romans 10:13, lahat ng tumatawag sa Panginoon ay maliligtas. Bakit? May pananampalataya siya. Napakalaga po ang makipagpayapaan tayo sa ating pamilya, sa ating katrabaho, eskwela, na dalhin sila sa pangangaral ng salita ng Panginoon. Handa ba tayong lumakad sa Espiritu? Ang paglakad sa Espiritu, hindi basta-basta. Hindi madali. Kaaway mong mundo. Kaaway mong pamilya mo. Kaaway mo mismo mga anak mo. Kaaway mo lahat ng taong nasa mundo. But, Romans 12:1, ihandog natin ang ating mga katawan bilang buhay na sakripisyo sa Diyos, bilang ating paglilingkod sa Diyos o pagsamba sa Diyos. Huwag tayong makiayon sa takbo ng sanlibutan, kundi magbago na tayo ng isipan. Huwag na tayong magpabaya sa kanila. Hayaan mo sila natin na mahulog sila sa kapamakan. Makipagpayapaan tayo sa kanila. Dapat makita sa atin ang bunga ng Espiritu. Kapayapaan. Tayo manalangin. O dakilang Diyos, naunawaan namin ang kapayapaang kaloob niyo sa amin na kailangan namin may pamuhay. Nakita namin, Ama, na marami po kaming maaaring madala ng mga taong nasa kadiliman, mga taong kumakalaban sa kaaway ninyo upang sila'y makatanggap ng totoong kapayapaan ng kanilang kaluluwa. Bigyan nyo kami ng lakas. Bigyan nyo kami ng katatagan. Natanggapin namin ano man ang gawin ng sanlibutan sa amin, sapagkat ang kapayapang taglay namin ay kaaway ng sanlibutan, ugali ng sanlibutan. Nanawa ito po ay manaig, sapagkat ito po ay totoong mananaig. Tulungan nyo kami magkaroon ng pagtitiis, pagtsatsaga. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Hesus.